Naisip mo na ba kung bakit may mga tao na parang tahimik lang na nagbabago, habang ang iba naman ay parang hindi umaabante, paulit-ulit na nabibigo, laging naghahanap ng aprobal at hindi makalampas? Heto ang katotohanang madalas hindi nakikita ng marami. Ang tunay na pagbabago ay hindi nangyayari sa pagpapaliwanag ng sarili. Hindi ito nagmumula sa pagiging maingay, mabilis, o palaging nasa sentro. Nangyayari ito sa katahimikan, sa mga sandaling walang nakakakita, sa mga maagang umaga, sa mga disiplinadong desisyon, sa tahimik na paggawa na binabago ka mula sa loob. Dito tumatama ng pinakamatindi ang Stoicism, dahil hindi ka nito tinuturuang magpakita, kundi magpokus, magbuo ng panloob na lakas na sobrang tibay, hindi kayang yanigin ng mundo. Ngayon, sisirain natin ang maling paniniwala na ang katahimikan ay kahinaan, sapagkat ito ay isang estratehiya. At paano ba nakakalaya ang isang tao kapag nagpopokus sa sarili nang walang kailangan na makita o mapuri? Ang mga taong tunay na hinuhubog ang kanilang buhay. Sila na mga bihira na naabot ang tagumpay hindi lang sa panlabas, kundi maging sa kaibuturan, ay may alam na hindi naunawaan ng marami. Napasok nila ang isang uri ng karunungan na hindi nangangailangan ng manonood. Hindi sila nabubuhay sa pagbabahagi ng bawat hakbang o pagpapaliwanag ng lahat ng desisyon. Hindi sila palaging nagpapaliwanag ng sarili, habang ang iba ay abala sa pakikipagtalo, paghahanap ng aprobal o pagbuo ng perpektong imahe. Sila ay tahimik at walang kapagurang nagtatayo ng kanilang sarili. Gumagalaw sila na may kalmadong katiyakan, yung uri ng pagkumpirmang hindi humihingi ng pagpapatunay mula sa iba. Natutunan nilang hanapin ang kapayapaan sa progreso at ang kahulugan sa disiplina. At ang paradokso, kung mas kumonte ang sinasabi nila, mas nagiging makapangyarihan sila dahil may isang uri ng arawi o binasyon sa mga taong tahimik kumikilos. Ramdam mo ito kapag nasa paligid mo sila. Ang kanilang presensya ay nagsasalita ng walang salita. Dama mo ang kanilang focus, kalinawan at panloob na kapayapaan. At ang lahat ng ito ay hindi dahil sa pagtatrabahong magpa-impress. Naisalaysay ni Plato, ang matalino nagsasalita dahil may sinasabi, ang mangmang dahil kailangang magsalita. Hindi ito tungkol sa paghihinto ng bunsod na iparinig ang boses mo, kundi sisiguraduhin mong may laman at diwa ang sasabihin mo, hindi lang ingay. Ngunit bakit nga ba milagro ang katahimikan? Simpleng pagpipigil lang ba ito sa sarili? Pag-iwas lang ba sa mababaw na usapan o drama? Hindi. Ang tunay na katahimikang nagbabago ay hindi pasibo. Hindi siya bastang kawalan ng salita, kundi presensya ng lalim. Aktibo ito, intensyonal. Dito lumilinaw ang diwa mo, sumasalansan ang mga isipin, at naipupondo ang lakas mo. Hindi ito walang laman, punong-puno ito ng pag-unawa, pag-asa at kalinawan. Kapag lumayo ka sa palaging ingay at agaw pansin ng mundo, hindi kumiihinto ang utak mo. Nagbabago ito ng takbo, at sa katahimikang iyon, may kamangha-manghang nangyayari. Nakikita mo ang sarili mo ng mas malinaw, nababawasan ang kalabuan, nagsisimulang magpakita ang tunay na daan, hindi dahil ibinigay ito ng iba, kundi napagbigyan mo ang puwang ang sarili mo na lumitaw ito. Sinabi ni Carl Jung, ang nagmamasid sa labas, nananaginip, ang tumitingin sa loob, nagigising. Sa katahimikan, nagigising ka sa sarili mong mga gawa. Naririnig mo ang mga kwento na paulit-ulit mong binubulong sa sarili mo. Hinaharap mo ang mga hirap na dati itinakpan mo ng ingay. Iyan ang dahilan kung bakit din iniiwasan ito ng maraming tao. Dahil honest ang katahimikan, hindi ka pinagtatago. Sa katahimikang iyon, lumilitaw ang pagdududa, pagkakasala at insecurity mo. Imbes na harapin ito, marami ang kumakapit agad sa phone, nagbubukas ng bagong tab, nakikipag-away online, anumang paraan para hindi maiwan ng mag-isa sa sarili.
Pero ang pag-iwas hindi iyon neutral. Ang iniiwasan mo hindi lang naglalaho. Lumalalim ito at tahimik na sumisipsip ng lakas mo sa loob. Hinahati ang focus mo at tahimik na humihila ng pagkalito sa mga desisyon mo. Hanggang sa dumating ang puntong nagtataka ka kung bakit pagod na pagod ka kahit konti lang naman ang ginawa mo. O kung bakit parang hindi makagalaw kahit busy ka. Iyon ang bigat ng mga isipin at tensyong hindi mo na proseso. Bakit ba tayo paulit-ulit sa ingay? Dahil nasanay tayong igit na ang nakikita ay mahalaga. Kung mas maraming atensyon, mas importante tayo. Pero sabi ni Aristotle mismong, bago pa magkaroon ng social media, ang tunay na halaga ng buhay ay nasa kamalayan at kapangyarihan ng pagninilay. Hindi sa basta pag-iral lang. Ang palaging paghahanap ng atensyon ay isang anyo ng pag-iwas sa malalim na trabaho. Ibinabadyang laging alerto ang isip, nagre-react, hindi nagninilay. Ano kaya ang mangyayari kung hindi ka na lang magre-react lagi? Kung hindi mo ipapaliwanag lagi ang sarili mo at maglakad lang na may tahimik na tiwala? Kung mas magmamasid ka kaysa magsalita, mas gagawa kaysa mag-post, makakatipid ka ng enerhiya. Mababawi mo ang mental na lakas na dahan-dahang naubos sa libo-libong walang kwentang interaksyon. At ang lakas na yon, maaari mo itong ipuhunan sa paggawa ng makabuluhang bagay, sa pamumuhay na tunay na akma sa iyo, hindi lang pinapalakpakan. Sabi ni Socrates, ang buhay na hindi pinagninilayan ay hindi karapat-dapat ipamuhay, at sa katahimikan, tunay, mapanaliksik na katahimikan, nagsisimula ang pagsusuri na iyon, hindi ginagabayan ng algorithm, trend o aplos, kundi ng matapat na pag-usisa sa sarili, ng katahimikang nagpapalitaw ng pinakatunay mong sarili. Ang utak mo, kabaliktaran ng pahayag ng mundo, ay hindi dinisenyo para magproseso ng libo-libong opinyon araw-araw, hindi para sa walang humpay na multitasking, reaksyon o pagkumpara. Dinisenyo ito para mag-focus, magtasa at umangkop. Ngunit kapag naulanan ito ng ingay, chismis, walang humpay na pag-scroll o walang kwentang drama, nagsisimulang magkaroon ng mali ang proseso ng utak. Nawawala ang linaw, nawawala ang grounding, nawawala ang dating edge mo, yung katangian na dati matapang, matalas at may layunin. At ano ang tunay na kapalit? Hindi lang pagkapagod, hindi lang kalituhan. Nawawala mo ang intuition mo. Pumupugto ang instinct mo, yung nagpapakapal sa'yo para gumawa ng matatag na hakbang. Yung mahinahong erosyon ng panloob na kalinawan, ang mas delikado kesa sa anumang isang pagkabigo. Dahil kapag nawala ang linaw, hindi mo na pagkakatiwalaan ang sarili mo. Nag-aalinlangan ka, paulit-ulit na nagdududa. Subalit anong kung piliin mo ang ibabang landas? Ano kaya ang itsura ng buhay mo kung bawiin mo ang atensyon mo at ituon ito sa loob? Anong uri ng tao ang maaring maging ikaw kung ang pagkakakilanlan mo ay hindi nakabase sa panglabas na tingin ng mundo, kundi sa kalaliman ng pagkakakilala mo sa sarili? Anong klaseng progreso ang magagawa mo kung hindi mo na kailangan mag-ingay? Kung sasabayan mo lang ang trabaho, tahimik, mapagtiis, at hayaan ang resulta ang magsalita para sa sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo, gaano kadalas nawawala ang mahalagang sandali, oportunidad, minsan buong araw, dahil lang sa pagre-react sa mga walang kabuluhang distraksyon. Hindi dahil makapangyarihan ang mga distraksyong ito, kundi dahil mapanatili sila. Text dito. Headline doon, pag-away na walang dahilan na matagal mo pang nadadala. At di mo namamalayan, ubos na ang araw mo. Hindi sa makabuluhang paraan, kundi nagsabog-sabog. Nararamdaman mo ang pagod, hindi sa pagod na pisikal, kundi dahil hinati ng sobrang puwersa ang atensyon mo. Para kang sinugatan ng libo-libong maliit na hiwa, hindi sabay-sabay na naubos, kundi unti-unti nilalapot ang focus mo, drive at kalinawan.
Gaano kadalas mo nararamdaman ang pagod? Hindi dahil sa pagod sa katawan, kundi dahil pinaghiwalay-hiwalay ang atensyon mo. Hindi lang iyan imaginasyon, ito'y biolohikal na katotohanan. Ang utak mo, lalo na ang prefrontal cortex, ay dinisenyo para sa malalim na pag-isip, focus, at bisyon. Umuunlad ito sa kalinawan, hindi sa kaguluhan. Kapag nabigyan mo ito ng katahimikan, nagre-reset ito, nagre-recalibrate, nag-umpisang mag-focus muli. At sa gitna ng katahimikang iyon, may lumalabas na bihira lang maabot ng marami. Kontrol. Pero ano ba ang kontrol? Hindi ito paglalamang sa iba o supresyon ng damdamin. Kontrol ito ng sarili. Pagkakatugma ng gawa sa halaga kahit walang nakakakita. Sabi ni Aristotle, ang kaya nating gawin, kaya rin nating hindi gawin. Ang tunay na kontrol ay pagpili na huwag mag-react, huwag magpatunay, huwag magperforma. At ang lakas na yan nahihimpil sa prefrontal cortex mo, hindi sa limbic system na nag-uudyok mag-scroll, makipag-argue o magkumpara, kundi sa bahagi mo na nagplaplano, nagpopokus at committed. Heto ang pinagkakasunduan ng psychology at filosofiya. Ang pagkatao mo ay hindi nabubuo sa sinasabi mo, kundi sa paulit-ulit mong gawa. Puwedeng sabihin sa mundo na disiplinado, masipag at may focus ka, pero kung ang asal mo ay kabaliktaran, alam ito ng isip mo. Sabi ni Carl Jung, ikaw ang iyong mga ginagawa, hindi ang iyong mga sinasabi na gagawin mo. Hindi iyan bastang romantiko, ito'y biyolohiya. Ang utak mo, pumupundar ng wiring ayon sa paulit-ulit na gawa. Kapag maaga kang gumigising, nag-ehersisyo, at umiiwas sa distraksyon, lalong lumalakas ang prefrontal cortex mo. Lumalalim ang neural pathway. Hindi mo lang pinipilit baguhin ang gawa mo, nagiging iba ka na talaga. Pero hindi ba ang motibasyon ang pangunahing dahilan ng pagkilos? Hindi ba iyon dapat ang tumutulak sa atin? Heto ang hindi nakikita ng marami. Ang tunay na motibasyon, hindi iyon panlabas. Ito ay neurological. Hindi nagtatagal ang drive kung laging sa aplos lang nagigising ito sa progreso. Ang dopamine, ang kemikal ng utak na nagsisilbing motibasyon, hindi bastang sumasabog sa sistema kapag pinuri ka, kundi kapag nakita mo ang sarili mong umaasenso, kapag natapos mo ang isa pang chapter, nakatapos ng isang takbo, natupad ang pangako mo sa sarili mo. At ang kapanapanabik, lahat ito nangyayari ng pinakamahusay sa katahimikan, sa mga sandaling walang nakakakita, yung 9:00 na sigasig, pagpili na kumain ng may layunin, pagtrabahuhan imbes na mag-scroll. Dito kagantimpalan ng utak mo. Kaya bakit nga ba ang bilis nating ipangalandakan ang mga intensyon natin? Hindi pa nga nagsisimula. Magpapapayat ako, susulat ako ng libro. Magtatayo ako ng malaking bagay, ang sarap isipin, ang sarap sabihin, parang may nangyayari na ngunit sabi ng neuroscience. Iba ang nangyayari sa loob ng utak natin. Kapag masyado maagang ibinabahagi ang ating mga layunin, nagpapakawala ng dopamine. Ang utak parang nagawa mo na ito, nakakuha ka na ng premyo, pero wala pang tunay na paglago, sabi ni Plato. Ang simula ang pinakamahalagang bahagi ng anumang gawain. At kung maubos ang enerhiya mo sa pahihipagyabang, mahirap nang makausad sa unang yugto na iyon bakit ito mahalaga. Dahil ang maagang pagdiwang ang kalaban ng disiplina. Kapag napagkakamalan mo ang pagpapahayag sa paggawa, napapaniwala mo ang sarili mo na may nagawa ka, na nagtatayo ka ng pagkakakilanlan na base sa kung ano ang nakikita ng iba, hindi sa tunay na gawa. At kapag nawala ang palakpakan, wala kang sistema, wala kang disiplina, wala kang momentum, kaya ano ang dapat gawin? Magsalita ng kaunti, gumawa ng marami, hayaang ang mga gawa mo, ang magsalita, hayaang ang katahimikan, ang pudyan kung saan nabubuo ang bagong pagkatao mo, hindi dahil sinabi mo sa buong mundo kung sino ang pakay mo, kundi dahil tahimik mo itong naging ikaw ang tunay
na pagbabago hindi nakukuha sa pagpopost ng mga pangako o pagsasabit ng papuri. Hindi ito galing sa perpektong status update o pagbabahagi ng malalaking hangarin. Ito ay libong lihim na desisyon na ginagawa mo araw-araw sa mga pagkakataong walang nanonood. Gumigising ka ng sabay na oras, tuwing umaga pumupunta ka sa ehersisyo, hindi dahil may nagbabantay, kundi dahil nangako ka sa sarili mo. Binubuksan mo ang libro, hinaharap mo ang proyekto, pinipigilan mo ang pag-scroll at sa ginagawa mo ito, mahinahon mong binabago ang utak mo hindi sa simbolo, kundi sa tunay na pagbabago ng ugat ng neurons. Nagtatayo ka ng bagong circuits ng disiplina, focus at drive, at ang nakikita ng mundo bilang pagbabago ay byproduct lang ng konsistensya na hindi nila napansin. Bakit nga ba karamihan nakakapansin sa pagbabago kapag nangyari na lang? Dahil ang tunay na paglago, madalas ay hindi nakikita nangyayari ito sa mga maagaang umaga, sa malalim na gabi sa pagdesisyon muli, kung kailan pwede ka naman sumuko mahal ng mundo ang resulta. Pero bulag sa proseso at dito, nagiging hindi komportable ang tunay na paglago, hindi lang naghihiwalay sa luma mong gawi, pinaghihiwalay ka rin nito sa luma mong sarili at sa mga taong kapit pa rin sa lumang ikaw. Ano ngayon ang gagawin mo kung nagbabago ka pero hindi ang paligid mo? Doon nagsisimula ang alitan, ang mga malalapit sa iyo, pamilya, kaibigan, katrabaho. Magsisimulang magtanong, hindi laging may masamang intensyon, kundi dahil sa di pagkomportable na huhuli ng evolusyon mo ang comfort zone. Nila hinahamon ang fixed image nila ng kung sino ka, sabi ni Carl Jung. Ang pinakakakilakilabot ay ang tanggapin ang sarili ng buong buo. At sa pagyakap mo sa bagong ikaw, napipilitan din sila magbago ng pananaw sa iyo. At siguro sa sarili nila rin. Kaya mo ba yon? Kaya mo bang manahimik kahit may kalituhan, pangungutya o pamumuna? Kaya mo bang maglakad ng walang palakpakan sa bawat hakbang? Sapagkat kung kaya mo, may bihirang nangyayari. Hindi mo na kailangan ng pahintulot. Hindi mo na kailangan ang pagkaunawa ng iba. Nagiging untalkable ka sa loob, nagkakaroon ka ng resilience na hindi reactive, kundi nakaugat. Hindi dahil hindi mo na nararanasan ang pag-aalinlangan, kundi nasanay ka na ituloy ang lakad sa katahimikan. Sa kabila nito, ito ang tinutukoy ng mga Stoic philosopher na strength of character. Sabi ni Marcus Aurelius, huwag mo nang ubusin ang oras mo sa pagtatalo kung ano ang dapat mabuting tao, maging isa ka. Walang kailangan ng anunsyo, walang kailangan ng justification o kwento ng disiplina mo, maging ito ng tahimik at konsistente. Tingnan mo ang kasaysayan, ang mga nag-iwan ng malaking bakas, hindi naubos sa paliwanag, ang enerhiya nakatutok sa paggawa, sa pagiging, sa paghahatid. Isipin mo, hindi nag-aanunsyo ang mga leon, sa gubat tahimik silang nagreronda, nakatutok, mapanganib, matiyaga. Hindi sino-sino ang sumisigaw sa operasyon, ang mga seryosong surgeon. Bawat kilos, tahimik, sadyang iniiwasan ang ingay. Hindi kawalan ang katahimikan nila, ito ay ganap na presensya. Kaya paano kung ang katahimikan mo, hindi kawalan, kundi senyales? Paano kung hindi ito pagkukulang, kundi pinakamataas na anyo ng disiplina? Yung disiplina na hindi naghahanap ng mapansin, dahil alam nito ang halaga niya, yung disiplina na hindi umaasa sa palakpakan, dahil ang premyo nito ay mismong momentum, na tahimik na umuusbong sa ilalim yan, ang klasing katahimikan na nagbibigay ng pagbabago yan, ang katahimikan na pagsumikat. Wala nang kailangang sabihin ang tanong, kaya mo bang maging taong iyan kahit hindi palakpakan? Hindi lang focus ang atensyon. Ito ay enerhiya, tunay na likas na enerhiya sa utak. At katulad ng anumang enerhiya, naubos ito, may limitasyon sa binibigay ng utak natin. Bawat araw umaasa ito sa mga neurotransmitter tulad ng norepinephrine at acetylcholine, ang mga kemikal
na pagmumulan ng focus, planong may tuon, at masigasig na paggawa ngunit hindi yan walang katapusan. Bawat beses na check ka ng phone na walang dahilan. Bawat beses na nagbubukas ka ng 5 tabs na hindi mo namamahala. Bawat beses na nakikipagtalo ka para lang mapatunayan ang punto mo, bagsak sa kanila ang mahalagang enerhiya. Unti-unti kang naubos, kinukuha ng distraction ang kalinawan ng isip mo na sanay na igugol mo sana sa pagbuo ng tunay, ng mahalaga. Gaano kadalas natin iniibigay ang pinakamagagandang oras sa mga bagay na walang kwenta, na hindi nagpapalago, hindi nagpapaunlad, at di nagdudulot ng tunay na pag-usad. Parang palagi na lang ganito, pero paano kung ang piliin mo ay katahimikan? Paano kung sa tukso, magpapatigil ka, hindi dahil sa takot, kundi bilang aksyon ng kapangyarihan? Yung pagpapahinto na yon, mahalaga yan dahil kapag pinili mo ang katahimikan, ang pinili mo ay kalinawan, binibigyan mo ng spasyo ang utak, pinalalaya mo ito mula sa stress, nagiging strategic, nakakapasok na ang mas malalim na layer, yung para saanang mahabang panahon ang isip, yung kreatibidad, yung pagbuo ng pagkakakilanlan, at heto ang irony, ang katahimikan. Akala ng iba walang nangyayari, pero sa loob sumigid, umaapaw, gumugulong ang labanan ng isip at damdamin, ang pag-upong tahimik. Di iyon kawalan aksyon, iyon ng tapang. Bakit? Dahil pinipilit kang harapin ang mga bagay na madalas iiwasan ng marami sa buhay, ang sarili mo, ang mga alaala, at duda, ang mga sugat na di mo pa napoproseso, ang mga kwentong matagal mo nang sinasabi sa sarili, pero hindi minsang kinwestiyon. Naunawaan ito ni Carl Jung. Sabi niya, hanggang di mo ginagawang mulat ang di mulat, ito ang magpapatakbo sa buhay mo at tatawagin mo iyang tadhana. Sa katahimikan, umaahon ang di mulat, lumalabas lahat ng inilibing sa lilo ng distraction, at pag nangyari iyon, may pagpipilian ka, pwedeng dumaan ulit o harapin sila. Doon nagsisimula ang tunay na paglago, doon nabubuo ang tibay ng damdamin. Paano mo ito tinitrain? Paano gumawa ng nervous system na hindi nagninerbyoso sa di komportableng sitwasyon, kundi nagiging maaksyon at may nihawal? Pagtitiisan mo ang katahimikan kontra gusto mo umalis. Bawat beses na pinipigilan mong sumagot agad, depensahan ang ego, o habulin ang papuri, binabago mo ang wiring ng utak, tinuturuan mo ito na piliin ang layunin kesa sa presentasyon. Sabi ni Socrates, ang pinakamainam na paraan para mabuhay na may dangal ay maging iyong inaakalang ikaw. Bawat beses na mas pinipili mo ang katahimikan kontra sa agarang reaksyon, lumalapit ka sa tunay mong sarili. Sa sarili mong walang arte, sa sarili mong hindi nagpapanggap na lumalago, kundi talagang lumalago, hindi dahil sa pakitang tao, kundi dahil ito talaga ang pinipili mong maging. Kahit walang nakakakita, at huwag na nating pagtakpan. Mahirap ang loobang pagsasanay na ito. Minsan pakiramdam mo umuusad ka, minsan naman parang umuurong. Pero sa tunay na panahon, nagbabago ang estruktura ng isip, lumalaki ang agwat ng stimulus at response. Pumapawi ang paghahanap ng recognition, ang naiiwan, mahinahong kumpiyansya, mas malalim na pagkakaalam, hindi kailangan ng announce sa sarili dahil nakaangkla na sa mas malalim pa sa validation. Kondensya sa sarili, isipin mo. Gumigising ka araw-araw na alam mo, tunay mong alam, kung ano ang binubuo mo, sino ang gusto mong maging, at bakit mo ito ginagawa. Walang ingay sa isip mo na naghihila sa iyo sa pag-ihambing, walang obsession na maintindihan ng iba, kundi kalinawan. Isang malalim at matatag na pakiramdam ng direksyon na hindi nakabase kung may nakakakita o humahanga man dito. Ganitong klase ng linaw, hindi dumadating dahil sa palakpakan. Nabubuo ito sa katahimikan, dahan-dahan, tuloy-tuloy, at madalas sa kaligtasan. Magsisimula kang mabuhay hindi para sa pagtutunay o pagkilala, kundi para sa pagtutugma.
Kapag ang pagkakakilanlan mo ay sumasalamin sa mga ginagawa mo araw-araw, may malaking nangyayari. Titigil kang mangailangan ng paalala na maayos ka dahil alam mo na oo. Bakit kaya sobrang hirap maabot ito para sa karamihan? Kasi tinuruan tayong habulin ang kasikatan imbes na ang husay. Magpakita ng effort imbes na tunay na isabuhay. Pero ito ang pinagkakasunduan ng neuroscience at filosofiya. Hindi bumubuo ng pagkakakilanlan ang isip mula sa sinasabi mo, kundi mula sa ginagawa mo. Ang prefrontal cortex, sentro ng lohika, plano, at disiplina, walang pake sa deklarasyon mo. Sabihin mong focused ka, pero buong araw ka namang magulo, madadama ng utak mo yung kontradiksyon. Yung puwang na yon, nagdudulot ng internal conflict, isang klase ng cognitive dissonance na unti-unting nakakaubos ng motibasyon. Pero kung babaliktarin mo yon, kung lagi mong pinapakita sa gawa ang mga layunin mo, kahit walang nakakakita, nagsisimulang kumunek ang utak mo. Nakikita nito ang patterns, ulit-ulit, at commitment. At ang pagkakakilanlan, nagiging matatag. Doon nagsisimula ang tunay na motibasyon galing nasa loob. Hindi dahil pinuri ka, kundi dahil tinupad mo ang sarili mong salita. Anong itsura ng ganitong transformation? Unti-unti kang natututo maghanap ng progreso imbes na puri. Pinipili mo ang consistency kaysa pa wow effect. Yung dopamine mo nare-reset. Hindi na ito tumataas sa notifs o likes, kundi sa tahimik na tagumpay. Natapos mo yung trabaho na sinabi mong tatapusin. Nilampasan mo ang hirap. Tinas ang sarili mong pamantayan kahit walang nakatingin. Sabi ni Plato, ang una at pinakamagandang tagumpay ay ang mahigitan ang sarili. At ang tagumpay na iyon, napanalunan sa katahimikan, hindi sa palabas. Napansin mo ba na yung mga talagang hinahangaan mong tao, bihira magpaliwanag ng sarili nila? Hindi sila nagsasayang ng enerhiya, brini-brief ang proseso nila o detalyado bawat kilos. Pinagsasalita nila ang gawa nila. Kitang-kita ang focus nila, ang disiplina, hindi sa slogans o posts, kundi sa consistent results. Hindi lang ito kumpiyansa, ito ay kalinawan. At ang kalinawan, isa sa pinakamakapangyarihang tool na mayroon tayo. Bakit sila tahimik? Kasi binabantayan nila ang mas mahalaga pa sa opinyon ng iba. Bandwidth. Bawat depensa ng desisyon mo, ginagastusan mo ng isip na dapat sana sa pagpapabuti na lang. Tuwing ini-explain mo yung vision mo sa hindi talaga nakakaintindi, nagkakalat lang ng focus. Ang katahimikan hindi pag-atras, kundi pag-iingat. Buffer zone, kung saan nangyayari ang high level na pag-iisip ng walang istorbo. Sabi ni Aristotle, ang kahusayan ay hindi isang aksyon kundi isang ugali. Nabubuo ang habit sa tahimik na pagitan ng ingay, sa mga desisyong walang nakakakita, sa disiplina na hindi pinapakita online, sa mga oras ng ulit-ulit na walang instant reward. Pero sa tagal, yung pag-uulit nagiging realidad. Yung realidad nagiging pagkakakilanlan. At yung pagkakakilanlan ay nagiging kapangyarihan. Hindi kayang kunin ng iba kasi hindi ito ginawa para sa kanila mula sa umpisa. Ang tunay na transformation, hindi yung isang malaking eksena na nagbago ang lahat. Hindi ito isang revelation o motivational high o yung isang araw lang bigla mong inayos buhay mo. Hindi ito tungkol sa mga goals na pinopost mo o pangako sa iba. Ang totoong pagbabago ay sistema, araw-araw, paulit-ulit, minsan boring. Pero doon mismo sa pag-uulit na yon, nabubuo ang tunay na lakas. Hindi ka aangat sa goals mo, babagsak ka sa sistema mo. Ganito kasi, ang mga layunin, emotional yan, na-inspire ka, kaya naglista ka ng goal, na-excite ka, kaya sinimulan mo. Pero lumilipas ang damdamin, nag-iiba ang goals, naaabala ng buhay. Ang hindi nawawala, structure. Ang sistema, gawa sa ugali, hindi mood. At pag nilagyan mo ng structure buhay mo, gumigising ng sabay araw-araw, gumagalaw consistently, kumakain ng maayos, tinatanggal ang kalat. Hindi ka na umaasa sa motivation, kundi sa rhythm. At ang rhythm, mas mapagkakatiwalaan kaysa inspiration. Bakit ito mahalaga? Kasi kung walang structure, lutang ang isip, imo ang diskarte, palpak ang consistency, kalaban ng pagkakakilanlan. Sabi ni Aristotle, we are what we repeatedly do.
Excellence then is not an act, but a habit. Hindi ka nagiging excellent sa pag-iisip ng excellent things. Nagiging excellent ka dahil hinihinang mo ang habits na babagay sa gusto mong pagkatao. 1 kilo bawat araw. At nagsisimula yon sa katawan. May dahilan kung bakit ang mga Stoic nagtitrain ng katawan kasing sipag ng isip. Alam nila, disiplina ng katawan, sumasalamin sa disiplina ng pag-iisip. Pag nagtitraining ka, hindi lang health mo ang gumaganda. Binabago mo ang relationship mo sa effort. Natututunan mong magpakita kahit walang gana. Natututunan mong tiisin ang hirap, lampasan ang resistance, tumuloy sa direksyon kahit walang kaagad na gantimpala. Hindi ito kayabangan, ito ay inner development. Pero sa totoo lang, mahirap ang simula. Ang katahimikan parang hindi natural noong una. Ang routine parang nakakakulong. Gusto mong sirain. Gusto mong i-prove sa iba kung gaano ka kasipag. Gusto mong ipagsigawan ang progreso mo para makuha ang approval ng iba. Pero iyon ang bitag. Sabi ni Carl Jung, ang iyong pananaw ay magiging malinaw lamang nang ikaw ay titingnan ang iyong sariling puso. Hindi kawalan ang katahimikan, presensya ito. Kapag tinanggal mo na ang distractions, ang ingay, ang walang katapusang pagpapakitang gilas, ikaw na lang natira. At doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Habang tumatagal ka sa discomfort, nag-a-adapt ang isip mo. Unti-unti, titigil kang maghanap ng ingay, mawawala ang urgency, matutunaw ang takot na hindi mapansin. Ang matitira ay tahimik pero malakas na presensya. Matatag, focused, malinaw. Magsisimula kang gumawa ng desisyong tugma sa tunay mong gusto. Titigil kang magpaliwanag sa mga hindi naman sumubok intindihin ka mula pa noon. Tatahakin mo ang landas mo, hindi dahil may nanonood, kundi dahil iyon ang landas mo. Napansin mo ba, kadalasan yung mga totoong may dating sa isang kwarto, sila pa yung tahimik? Hindi ito tungkol sa karisma, kundi koherensya. Hindi sila magkakahiwa-hiwalay, hindi rin sila umaarte. Ginawa na nila ang internal work at halata. Pinipili nila ang katahimikan, hindi bilang pag-atras, kundi refinement, control. Sabi ni Socrates, ang sikreto ng pagbabago ay ilaan lahat ng lakas mo, hindi sa pagsugpo ng luma, kundi sa pagbuo ng bago. Yan mismo ang binibigay ng katahimikan. Sa huli, ang tahimik mong consistency hindi na mapapansin. Pero pagdating ng panahon, hindi na mahalaga ang recognition. Nakatira ka na mula sa sarili mong gantimpala. Hindi mo na kailangan ang palakpak para masigurong tama ang landas mo, ang kapayapaang nararamdaman mo, ang lakas mong dala, ang kalinaw na pinapangalagaan mo, iyan ang gantimpala mo. At hindi yan pwedeng kunin ng kahit sino kasi hindi yan ibinigay ng mundo, kundi pinaghirapan sa katahimikan. At sa huli, ganito ang tunay na pagbabago. Hindi maingay, hindi dramatic, kundi steady, rooted in, deliberate, binuo mula sa loob palabas. Ang katahimikan, hindi kahinaan, doon nagsisimula ang tunay na lakas. Sa mga tahimik na sandaling walang nakatingin, hinuhubog mo yung bersyon ng sarili mo na hindi na magawang balewalain ng mundo. Hindi mo kailangang i-announce bawat hakbang, basta tumuloy ka lang. Magpakita ka lang. Ang resulta, kusa itong magsasalita kapag tamang oras na.